Mga magulang, mga bapa, mga babo, mga kaibigan, mga kapatid sa inyong lahat. Pagkaraan ng ating pagpupuri, pagpupuri kay Allah at pagsasalawat sa mahal na Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalangin natin kay Allah subhanahu wa ta'ala, lagi nating hinihiling kay Allah na naway patatagin nawa tayo ni Allah sa relihiyong Islam. Ito ang pinakamahalaga. At huwag niya tayong bawian ng buhay maliban na lamang na tayo ay mga Muslim, masambit natin hanggang sa pinakahuling mga sandali ng ating buhay ang La ilaha illallah. Ito yung aya na laging ipinapaalala o binabasa ng isang ulama o isang khatib, isang ustad na nagbibigay sa atin ng sermo bilang panimula ng kanyang khutbah. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Paalala ni Allah, wag na wag ika ni Allah, wag na wag kayong bawian ng buhay maliban na lamang na kayo ay mga Muslim. Isa sa diwa ng payo na ito, pinapaalala ni Allah na lagi nating baunin na kahit anong mga pagsubok na pinagdadaanan dito sa mundo, mapapait na pagsubok, kailangan mong manatili sa pananampalatayang ito. Na huwag kang bawian ng buhay maliban na lamang na ikaw ay Muslim, nasa iyo ang pananampalatayang Islam. Mga kaibigan, mga kapatid, ang hikman ng pagbibigay ng sermon sa khutbah upang mapaalalahanan tayo. Tayo magkakapatid, nagpapaalalahanan tayo sa bawat isa upang mapukaw yung nakalimot, yung nagiging pabaya, mapukaw siya at mapaalalahanan siya. Ito yung kabutihan ng laging pakikinig ng sermon upang nakakarinig ka ng mga ayat, mga hadith, mga paalala, reminders hinggil sa mga obligasyon mo sa relihiyong Islam, yung dapat mong gawin, dapat mong isakatuparan, o di kaya mapaalalahanan ka hinggil sa mga bagay na ipinagbawal sa relihiyong Islam. Dahil yan, sa ganyang paraan, ikaw ay magiging salih, magiging mabuting alipin kay Allah subhanahu wa ta'ala, na kung saan ginagawa mo yung mga mabubuting gawa at iniiwasan mo yung mga masasama, mga haram. Ito yung tunay na pagkatako kay Allah subhanahu wa ta'ala. So, kailangan natin ng sermon, palaging pakikinig. Kasi yung iman natin, lumalakas, humihina. Parang battery na lumalakas, humihina, kailangan ng rechargeable, kailangan ng nagpapalakas. At kabilang ito, isa sa mabisang paraan ay yung laging pakikinig ng wasiat, isinasa puso mo, nagmumuni-muni ka, tinutulungan mo ang iyong sarili na mabago mo ang iyong sarili. Dahil kung hindi mo babaguhin ang iyong sarili, hindi mo tutulungan ang iyong sarili na mabago, kahit anong pakikinig mo sa mga wasiat, ay hindi mababago ang iyong sarili. Ang makakapagbago sa iyong sarili ay ikaw. Inna Allah la yughayyiru ma biqawmin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Ito sabi naman. Hindi babaguhin ni Allah ang isang nasyon o ang isang tao maliban na lamang kung baguhin nila mismo ang kanilang mga sarili. So kung hindi ka nagmumuni-muni, nagmamasid sa kalagayan mo ngayon, marahil ngayon, pasan-pasan mo yung mga harang tabiat, kung hindi ka magtatawba, kung hindi ka magbabago, subhanallah, hindi mababago ang iyong kalagayan. Ang masaklap kung datnan ka ng kamatayan sa ganitong kalagayan na marahil
walang pagsunod, walang pagsasala, kapabayaan, pagsalungat, paglabag, matapang ka sa paggawa ng haram, subhanallah. Alam mong haram, pero, subhanallah, ginagawa mo pa rin dahil sa pansarili mong pagnanasa, pagsunod sa pagnanasa, sobrang pagmamahal sa makamundong bagay, gusto mo nang yumaman kahit sa haram na paraan, subhanallah.